Yo, what's up mga idol? Good morning! So yun, for today's video ay mag-harvest tayo ng mga gold dust molly natin, yung long body. So ilalagay natin doon sa shop kasi maraming bumibili ng pangmasa na molly. At syempre, linisin natin to dahil in preparation sa pag-harvest natin ng Platinum King Balloon Molly. So alam ko maraming nag-aabang sa inyo ng pag-harvest natin. So ito na yun, mag-harvest tayo siguro by Friday or Saturday. So para Sunday, pwede na kayong pumunta sa shop at mamili. So ayan, simulan natin mga pre. Let's go! So ayan mga pre, nandito tayo sa ating breeding area at grabe talaga. Grabe yung mga damo dito, yumabong na talaga dahil nga umulan. So ito yung pond ng ating mga gold dust molly. Yan yung mga long body natin na naipon nung una at pangalawang selection natin. So dito mga assorted mollies yan. So ito, dito yung mga Platinum King Balloon Molly na i-harvest natin sa susunod na araw. So ayan mga pre, simulan natin yung pagdi-drain. So let's go. So ayan mga pre, nangangalahati na yung pagdi-drain ko. So shortcut na natin para mabilis. So at the same time, habang nag-drain ay kumukuha ko ng pwede kong mga huli sa fishnet para mamaya ay konti na lang yung kunin natin. So ayan, ito yung ginagawa ko, tinasandok ko kapag may lumalabas. So ito yung sample ng gold dust natin, ayan. So kung makikita nyo yung coloration niya, half gold, half black talaga, pero long body siya. Hindi siya pasado sa standard ng balloon, kaya akal siya. Ayan, so bibenta natin to sa pet shop kasi medyo to sa mga bata. So ayan mga pre, halos na drain ko na rin. So meron na lang pa ilan-ilan, konti na lang. So dito, ito na yung mga nakuha natin. Ayan, so bibenta natin to pang masa doon sa ating fish store. So swerte yung makakuha nito kasi kahit long body yan, manganganak at manganganak ng balon yan. Kasi babalik at babalik yan sa kanyang pinagmula na genetics. So ayan mga pre, malinis na yung pan natin. Hindi ko na kanina na i-video kasi nga medyo makulimlim at umulan ng konti. So ayan, baka magtanong kayo kung saan nagmula yung tubig natin. So wala pa tayong water system dito. So yung ginawa ko, ni-reverse ko yung dripping system. Ayan, nakikita nyo yung drum na blue na doon ako kumuha ng tubig. So parang siniphon ko lang yung laman ng drum kasi medyo mataas yung levelasyon ng drum natin kaysa dito sa mga ponds natin, kaya na-slow yung tubig. Pero estimate ko mga kalahati lang siguro ng drum yung kaya nating masiphon dyan, tapos lilibel na to sa ating pond. So ayan, meron yung maliit na butas yung dripping system natin para makapagpasok tayo ng tubig ng konti-unti. So ayan, kung hanggang saan lang kakayanin ng tubig sa drum natin, so hanggang doon lang. Importante merong tubig yung flooring natin para kapag hindi man umulan at uminit ulit, so hindi magka-crack yung fish pan natin. So yan, sa mga kaibigan natin na malapit sa atin o kayang abutin ng shipping natin through bus within Iloilo, Rojas. Ayun, so sa mga gustong bumili ng assorted mollies, so PM nyo lang ako. So marami tayo ditong stock, more or less nasa minimum siguro mga 500, hindi pa kasama yung mga anak nila. So ayan, dito meron pa tayo mga fry na naipon, malalaki na yung iba nga nanganganak na dyan. So ito lahat yung kabuuan ng nakuha natin. So hindi ko pa to nabilang, konti lang kasi more on balloon talaga yung ina-out ng ating breeder. So konti lang yung mga kal, yung mga long body natin. So doon natin yan lalagay kasi nalimutan kong magdala ng plastic. So tiis-tiis muna sila sa galon. So ayan mga pre, meron ako ditong naipon na tubig sa mahabang pan natin. So wala pa itong laman. Yan. So dito tayo kuha ng tubig. Yan. Konti lang. Yung importante ay mailagay lang natin yung mga gold dust natin. So yung tubig na to ay talagang edge water na. So halos siguro mag isang buwan na nandyan yan
nilagyan ko lang ng isang isda para hindi tubuan ng kitikiti. Ayan. So mahirap na, baka magkadengge tayo. So ayan, ilalagay ko na lang dito sila at i-update ko kayo mamaya. So ayan, bibilangin natin to mga pre kung ilang piraso yung na-harvest natin. So siguro yung mga maliliit isasama ko na rin. Ilagay natin sa pet shop para sa mga bata kapag may bumili. So benta natin. So swerte yung kukuha nito kasi bloodline nito ay balloon. So manganganak talaga yan eventually ng balloon. Pero hindi nga lang expect na talagang maraming balloon. Pero at least meron siyang genes ng balloon. So bibenta natin to pang masa lang, murang-mura lang to mga pre. So di ba, kapag nagbi-breed ka ng balon, so double purpose, makakabenta ka ng balloon mollies at meron pa tayong mga kal na hindi kailangan pakainin masyado, hindi kailangan ng maraming atensyon. Hayaan nyo lang sila, lalaki lang yan sa mga fans nyo. So gaya nito, halos hindi ko to pinapansin at lumaki na lang. So double purpose. So ayan mga pre, nandito na yung mga nakuha natin. A total of 59 pieces na Goldest Molly. So dadalhin natin to sa pet shop. Magmamadali tayo kasi parang ulan na. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood ng mga video ko. Please like and share at syempre mag-iwan ka ng comment para alam ko naman kung hanggang saan naabot ng video ko. So ayun mga pre, hanggang sa muli. God bless us all and bye-bye!